We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar Gasang. 29 anyos na rider ng motorsiklo, patay nang sumalpok sa isa pang motorsiklo sa Lemery, Batangas. Dalawang iba pa sugatan. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Patay ang 29 anyos na si Teddy Boy Alteza, residente ng Barangay Nonong Castro, Lemery, Batangas, matapos nitong salpukin ang motorsiklong nasa kanyang unahan. Sa investigasyon ng pulisya, parehong binabagtas ng dalawang motorsiklo ang National Highway na sakop ng Barangay Tubigan, Lemery, Batangas nang mangyari ang aksidente. Napag-alaman po namin na wala pong ilaw o taillight at wala rin pong ilaw sa headlight, yung pong na nasa unahan, kung saan po ay hindi po napansin ng ating pong biktima, yung pong nasa sa unahan niya. Kaya po aksidente pong nabundol o nabangga niya at sila pong dalawa ay tumilapon. Sa CCTV footage na ipinadala ng Lemery Police Station sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, makikita ang pagsalpok ng motorsiklo sa nasa unahan nitong motorsiklo at ang pagslide ng dalawa sa kalsada. Posible rin daw na mabilis ang patakbo ni Alteza ayon sa otoridad. Sugat naman sa iba't ibang bahagi ng katawan ng tinamo ng nasalpok nitong rider na si Joshua Caminos, 19 anyos, isang mekaniko residente ng Barangay Matinggain 1, Lemery, Batangas, at ang angkas itong si Christopher Declaro, 29 anyos, residente rin ng kaparehong barangay. Napag-alamang wala umanong lisensya si Caminos. Parehong nagpapagaling ang dalawa habang naiuwi na ang mga labi ni Alteza sa bahay ng kanyang lola sa kaparehong bayan. Nagkaroon na raw ng pag-uusap ang magkabilang panig. Iba yung pag-iingat ang payo ng mga otoridad. Maghinay-hinay lang po ng patakbo. Isa lang alang din po ang kaligtasan ng ating pong mga driver, magsuot po ng helmet, kumuha po ng lisensya at lagi pong mag-ingat at ang aksidente po ay hindi po natin inaasahan na ito po ay darating. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima, rider at ang angkas nito. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Pag-distribute ng mga balota at accountable forms sa iba't ibang bayan at lungsod sa Batangas, sinimula na. Samantala, inventaryo ng ballot boxes ng COMELEC Batangas City, inumpisahan na rin. Narito ang report ni Paul Hernandez. Pinangunahan ng Commission on Elections o COMELEC ang inspeksyon ng accountable forms at opisyal na balota na gagamitin para sa barangay and SK elections. Kahapon, sinimula na ang deployment ng mga ito sa iba't ibang bayan at lungsod sa bansa. Habang naghihintay pa ang COMELEC Batangas City para ma-deliver sa kanila ang mga ito, nag-inventaryo na ang Municipal Treasurer's Office ng mga ballot box. 682 na ballot box ang gagamitin para sa magkakaibang clustered precincts. 350 na ballot box na ang natapos nila. Ito pong may label na ito, yung po natapos na namin, na-check na namin na preparado na siya para gamitin ng mga BIs. Dapat hindi sobra, hindi kulang eksakto, 683 usable. Tinitiyak na hindi basag ang salamin, hindi ito deformed, may hawakan at dapat walang laman. Ang mga sirang ballot box itinatabi na para hindi na maggamit. Ayon sa Treasurer's Office, may master list sila nito para mamonitor ang inilabas na siya ring dapat ibalik. Malalaman namin na kumuha
at nag-return kasama mismo doon sa BEIs. Hinihiling na raw ng COMELEC Batangas City na mapaaga ang pagdadala sa kanila ng mga balota, lalo't binubuo ng 105 barangay ang lungsod. May ilan pa rito ay nasa bundok at isla. Samantala, mariin pa rin ang paalala ng komisyon na iwasan ang premature campaigning. Habang papalapit kasi ang campaign period, lumolobo pa ang bilang ng mga naiisyuhan ng show cause order. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Bagyong Jenny nakalabas na ng PAR. Samantala isang bagong LPA sa labas ng bansa, mahigpit na binabantayan ng Pag-asa. Narito ang report. Wala nang bagyong umiiral ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility pero may bagong low pressure area na minomonitor. Patuloy na ang paglayo sa bansa ng bagyong Jenny na tinatawag na ngayon sa international name na Koinu. Ang bagong LPA naman huling namataan 1,610 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Ayon sa Pag-asa, pakanluran ang pagkilos nito at posibleng pumasok sa PAR ngayong weekend. Wala pang epekto sa bansa ang LPA pero ang habagat na hinahatak pa rin ng bagyong Jenny at localized thunderstorms patuloy na magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may pag-ulan sa ilang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa. Posible ang malalakas na ulan sa Quezon at Mindoro provinces. Maaari ding ulanin ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ace Medrano, Balitang Southern Tagalog. Perwisyong langaw na nagmumula sa isang manukan sa Barangay Antipolo del Sur sa Lipa City, kakaunti na ayon sa mga apektadong residente. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, kumpara noong unang idinulog sa atin ng mga residente dito ang problema hinggil sa namemerwisyong langaw, kumonti na raw ito kaya kahit papaano ay naibsa na raw ang kanilang pangamba. Mahigit isang linggo nang mabisita ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang Barangay Antipolo del Sur, Lipa City dahil sa reklamo ng umano'y maraming langaw na pumapasok sa ilang kabahayan sa lugar. Una nang sinabi ng pamunuan ng poultry farm na ang mga nababad sa tubig ulan na dumi ng manok ang itinuturong dahilan ng posibleng pagdami ng mga langaw sa lugar. Ngayong araw muling pinuntahan ng news team ang lugar. Ayon sa ilang residente, bahagyang gumaan na raw ang kanilang pakiramdam. Para kay Christopher, malaking tulong daw ang isinasagawang pamamahagi ng flypaper at pag-spray sa mga langaw upang maibsan ang kanilang pangamba, lalo na para sa kalusugan nila at ng kanyang mga anak. Nangamba kami gawa ng siyempre mga langaw, may mga dala yung mga bakterya na pwedeng maging sakit at saka natatakot talaga kami sa kalusugan ng aming mga anak. Sana lang, i-continue lang nila yung pag-ano ng kanilang farm. Para sa ganun ay hindi na maulit yung nangyaring pagdami ng mga langaw. Kakaunti na rin daw ang mga langaw sa bahay ni Aling Yoli kumpara noong mga nakaraang araw. Thankful naman kami na nagawa nila ng action, mabilis, kahit pa paano nag-improve. Sana tuloy-tuloy na talagang at saka in the near future sana wag na maulit. Iba na sa before, malaki na ang At nagpapasalamat ako kay Miss Marie Chris dahil hands-on siya at siya mismo yung nag-supervise ng mga magi-spray, kasama niya yung mga tauhan niya. Yung sincerity niya na gagawa niya talaga ng action at hindi niya pababayaan. Tinitiyak naman umano ng pamunuan ng poultry farm na regular ang kanilang gagawing pamamahagi ng flypaper at pag-spray sa mga langaw upang tuluyan ang mawala ang mga ito. Sa mensaheng ipinadala nila sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, kada 2 araw daw sa isang linggo ay pipilitin nilang makapag-spray at mamigay ng flypaper. Patuloy din naman umano ang isinasagawang monitoring ng pamunuan ng barangay upang tuluyan ang masolusyonan ang problema sa mga langaw. Ako po yung mag-iikot, titingnan ko po kung anong magiging progress at maging sa pagkonti ng langaw. Siyempre sa pakonti, mas maganda, mas masaya kami. Sa ngayon, tiis na lang daw muna ang mga apektadong residente sa ipinamamahaging flytrap habang patuloy pang ginagawa ng solusyon ng may-ari ng poultry farm na tuluyan ng mapuksa ang mga namemerwisyong langaw. Balik sa iyo, Ace. Maraming salamat, Denise Abante.
PHIVOLCS nakapagtala ng mahigit 6,000 tons ng sulfur dioxide sa Bulkang Taal. Samantala, mahigit 700 individual nagpakonsulta sa mga RHU base sa datos ng OCD Calabarzon dahil sa epekto ng VOG nitong mga nakaraang araw. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Habang tumatanghali, mas lumiliwanag sa paligid ng lawa ng Taal at sa mismong bulkan. Pero hindi raw ganyan ang sitwasyon kaninang umaga. Ayon sa residenteng si Oscar, makapal na usok daw ang bumalot sa Taal Volcano. Minsan malakas, minsan mahina. Minsan di makita itong tabi. Ngayon naman, okay naman. Ngayon nakikita ang mga palibot. Ang tabi nakikita. Hindi naman nabigong masilayan ang balikbayang si Rafael mula Canada ang mas maaliwalas na paligid ng bulkan. Wala rin daw siyang naaamoy na asupre. The air quality here is beautiful. It's clear. No need for a face mask. Sa nakalipas na magdamag, mahigit 6,000 toneladang sulfur dioxide ang ibinuga ng Taal. Wala nang nag-face mask sa mga residente. Pero alam na raw nila ang gagawin sakaling umabot sa kanilang volcanic smog o VOG. Binabantayan daw nila ang maliliit na bata. Eh di yun, nagpe-face mask kami. Pagka mausok, minsan ang mga bata din hindi na pinapalabas na, pina-absent na sila. Ayon sa Office of Civil Defense o OCD Calabarzon, may mahigit 700 individual ang nadala sa iba't ibang rural health unit nitong Setyembre sa kasagsagan ng paglaganap ng VOG. Karamihan daw dyan, mga bata. Ito po yung mga cases na may mga naiuulat na mga respiratory related illnesses. But so far as to the confinement, yung pag-admit sa mga hospital, wala naman po tayong namomonitor, sir. Ang naiulat na ito, pawang mga consultation o outpatient lamang. Pinapayuhan pa rin ng mga residenteng nasa tabing lawa na maging alerto sa nagiging aktibidad ng bulkan. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Good news mga kapuso, naghahanap ang Kapuso Network ng Master Control and VTR Automation Engineer, Technical Assistant, TV Transmitter Technician, Vision Mixer, AM/FM Studio Technician, Electromechanical Engineer at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Kotse nabagsakan ng puno sa Timonan, Quezon. Driver ligtas. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Dumaraan sa bahaging ito ng highway sa Barangay Tinandog at Timonan, Quezon ang kotseng minamaneho ni Jonalyn Arellano nang mabagsakan ng malaking puno ng bulak. Nayupi ang likurang bahagi ng kotse. Ligtas naman ang driver na si Jonalyn. Ayon sa pulisya, binabagtas ng kotse ang kalsada papuntang Lucena. Galing daw Bicol ang sasakyan nang walang ano-ano'y biglang natumba ang puno. Malakas daw ang hangin ng sandaling yon. Medyo yung pundasyon ng puno po ay medyo mahuna na kasi nung nakita po ng investigador natin, medyo wala na siyang pinagkakabitan ng ugat. Wala namang nadamay na ibang dumaraang sasakyan. Nakauwi na rin ang driver sa Batangas. Sa Old Zigzag Road sa Barangay Malinaw, Ilayas at Timonan pa rin, isang puno naman ang lawaan ang natumba. Pansamantalang hindi na daanan ng highway nang bumalandra ang puno sa daan. Agad na isinagawa ang clearing operations ng DPWH. Isa na rin po yan sa pinag-uusapan po namin na yung road clearing at the same time, isasama na rin po talaga yung mga puno na nasa highway po. Magpapatuloy raw ang inspeksyon sa mga puno sa lugar. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Alagang baka sa Vinzons, Camarines Norte, pinugutan ng hindi pa nakikilalang sospek. Ilan pang kaparehong insidente na itala rin sa lugar ayon sa otoridad. Alamin yan sa report ni Hazel Alviar.
Labis ang panghihinayang ng magsasakang si Noel de Asis ng Barangay Agitit, Vinsons, Camarines Norte nang mabalitang patay na at pinugutan pa ang kanyang alagang inahing baka na nakatali di kalayuan sa sentro ng kanilang barangay. Matagal na raw niya itong inaalagaan kaya hindi raw siya makapaniwala sa nangyari. Sa isang post sa social media na lang daw niya ito nalaman. Tinangay pa raw ng mga hindi pa kilalang sospek ang isa sa unahang hita ng baka. May anak nga po yun, 2 buwan pa lang. Yun po talaga yung aking pamparami sana. Di naman nakaperhisyo yung baka. Ang nasabing barangay ay isang malayong coastal barangay ng Vinsons kung saan ang malawak na tabing dagat nito ay madalas na gawing pastulan ng mga alagang baka na isa sa mga pangunahing hanap buhay ng mga residente. Misteryo raw para sa barangay kung sino at ano ang tunay na motibo ng salarin. Ito na raw ang pangatlong beses na may nangyaring kaparehong insidente na nagsimula noong 2013 at nasundan noong 2022. Binisita naman po ito ng PNP, inimbestigahan po yung lugar na pinangyarihan po nung insidente na yun tungkol po dun sa baka. Paalaala lang sa may mga may-ari ng baka, ay talaga pong dapat sa mga alanganing oras, mabisita din po na kanila yung mga baka. Samantala, ilang residente naman ang nagpost sa social media na may kaparehong insidente umano sa kabilang bayan kung saan ang pinakahuli ay nangyari 2 araw bago ang insidente sa Vinsons. Hazel Alviar, Balitang Southern, Tagalog. Ilang magsasaka sa Ibaan, Batangas hindi pa makapagtanim ng palay dahil sa pabago-bagong panahon. Samantala, aasahang panahon sa Calabarzon at Mimaropa ngayong weekend. Alamin sa report ni Denise Abante. Bagamat mainit at maliwalas ang panahong naranasan kaninang tanghali sa bayan ng Ibaan, Batangas, hindi pa rin daw muna nagtanim ng palay si Jeffrey. Pangamba kasi niya ang biglaan na namang pag-ulan pagdating ng hapon. Mahigit 10 taon na raw magsasaka si Jeffrey kaya danas daw niya ang hirap sa pagtatanim ng palay tuwing nakararanas ng pag-uulan. Nitong mga nakaraang araw, walang tigil na pag-uulan ang naranasan sa Calabarzon tuwing hapon dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Jenny. Pag naulan, minsan maraming maninira sa palay. Hindi, magtitiresyo. Maganda pag hindi na naulan para maganda ang palay. Ayon sa Pag-asa, nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Jenny pero asahan pa rin daw ang minsay panakanakang pag-ulan bunsod pa rin ng habagat. Pag monsoon kasi may mga cloudiness na pumapasok sa galing sa dagat, mga cloud bands. Yun yung mga nagkukos sa atin ng mga pag-ulan. So, asahan po natin na may mga pag-ulan pagdating ng hapon or gabi o madaling araw. Umaasa ang magsasakang si Jeffrey na magtutuloy-tuloy na ang magandang panahon upang makapagtanim na sila ng palay. Payo ng Pag-asa sa publiko na palaging maging alerto at umantabay sa mga abiso patungkol sa lagay ng panahon. Kasama si J. Arumanhares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Mahigit 2,000 guro ng DepEd Batangas nagtipon-tipon para sa pagdiriwang ng World Teachers Day. Gwapo at gandang guro, variety show at iba pang patimpalak tampok sa selebrasyon. Narito ang report ni Hazel Alviar. Time out muna sina Sir at Ma'am sa kani-kanilang lesson plan at class record. Kahapon sama-samang nagdiwang ng World Teachers Day ang nasa mahigit 2,000 mga guro at kawani ng DepEd Division of Batangas Province sa maghapong programa na isinagawa sa Bawan, Batangas. Sinimulan ang aktibidad sa pamamagitan ng Thanksgiving Mass. Concert, beauty pageant at variety show naman ang selebrasyon na layong bigyang pugay at pagkilala ang dedikasyon at serbisyo ng mga guro. Let us recognize the unwavering commitment, passion, and generosity that you, teachers, bring to your classrooms every day. Present din sa okasyon maging ang ilang opisyal ng lokal na pamahalaan na todo suporta sa aktibidad. Ang mga gurong ito hindi lang sa pagtuturo humahataw kundi maging sa pagsasayaw. Kada congressional district kanya-kanyang giling at indak. Kung may dancers na mga guro, hindi naman nagpahuli ang mga gurong may talento sa pag-awit na pawang mga nagpasiklaban sa kantahan na animoy mga celebrity sa kanilang performance. Maya't maya rin ang paraffle na talaga namang nagpadagdag pa sa saya ng mga gurong dumalo sa selebrasyon. Samantala, isa sa mga highlight ng programa ang pagpili ng gwapo at gandang guro 2023. 8 pares mula sa iba't ibang sub-offices ang naglaban-laban, suot ang kani-kanilang pangmalakasang costume. Anila hindi lahat ng maganda at gwapo nag-aartista. Ang iba raw, nagtuturo gaya nila. Sa huli, italanghal na gwapo at gandang guro 2023 sina Ferdinand Pakis at Mary Rose Loremia. Samantala, binigyan diin naman ng Schools Division Superintendent ang hindi matatawarang sakripisyo ng mga guro. Duties of a teacher
may neither be small or big. But what is important is our teachers would always elevate the lives of our learners. Tema ng pagdiriwang ngayong taon ang The Teachers We Need for the Education We Want. Ito ang kauna-unahang malakihang pagtitipon ng mga guro ng buong Division of Batangas matapos ang pandemya. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. LPU Pirates nananatili sa unang pwesto sa team standings ng NCAA Season 99 matapos talunin ang Arellano Chiefs sa score na 89-77. Narito ang report. Nananatiling nasa taas ang LPU Pirates dahil muli silang nanalo sa katatapos lang na bakbakan kontra Arellano Chiefs sa score na 89-77. Hawak ng Arellano Chiefs ang malaking kalamangan sa first half ng laro. Napalabas naman ng playing court si big man Sean Umali ng LPU Pirates sa third quarter ng laro matapos siyang makakuha ng 5 fouls. Malaki pa rin ang lamang ng Arellano Chiefs kontra LPU Pirates sa huling 2 minuto ng laro. Ngunit nahabol ito at naging tabla ang score sa 75. Dahilan para magkaroon ng overtime game. Sa extra period ng laro, nakuha na ng LPU Pirates ang magagandang bitaw ng bola at tuluyang nakalamang sa Arellano Chiefs. Ito na ang ikalimang pagkapanalo ng LPU Pirates. Ika-4 na talo naman ng Arellano Chiefs at nananatiling walang pagkapanalo. Ivy Saunargasang, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Patay na dolphin na padpad sa pampang sa General Luna, Quezon. Narito ang report ni Paul Hernandez. Sa seawall ng Barangay Poblacion 4 sa General Luna, Quezon, natagpo ang wala ng buhay ang lalaking rhesus dolphin. Maliban sa galos sa ulo, wala na raw iba pang sugat na nakita sa katawan ng marine animal. Ayon sa Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO General Luna, patay nang napadpad sa mabatong bahagi ng pampangan dolphin. May mga commotion sila dun sa kapwa nila dolphin o kaya sa ibang mammal. Hindi naman siya na lambat o wala naman siyang Pagka may sugat siya, na medyo napagal yung katawan niya, pag natabi na siya, hampas ng alon, namamatay na siya, sir. Tinatayang nasa 2 taon pa lamang ito na may habang 8 talampakan. Agad ding inilibing ang rhesus dolphin. Ayon sa charity organization na Whale and Dolphin Conservation na nakabase sa Amerika, madalas na nabubuhay ang mga rhesus dolphin sa tropical na bansa gaya ng Pilipinas. Ito ang ikalawang beses na may natagpo ang dolphin sa halos magkasunod na araw sa parehong bayan. Kamakailan lamang ay na-rescue ang isa pang rhesus dolphin sa Barangay Santa Maria Ibaba na naibalik din sa karagatan. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Sumuko sa tanggapan ng Provincial Field Unit ng CIDG Quezon ang 6 na na-dismiss na pulis na votas na itinuturong bumaril at pumatay sa 17 anyos na si Jemboy Baltazar noong buwan ng Agosto. Kasunod ito ng inilabas na warrant of arrest laban sa kanila. Kinilala mga pulis na sina Police Staff Sergeant Jerry Maliban, Police Staff Sergeant Antonio Bugayong, Police Executive Master Sergeant Roberto Balais Jr., Police Staff Sergeant Nico Esquelon, Police Corporal Edward Jade Blanco at Patrolman Benedict Mangada. Nagkita-kita raw muna sila sa Parañaque bago bumiyahe kung saan sinamahan sila ng kanilang abogado. Pansamantalang mananatili sa jail facility ng CIDG sa probinsya ng Quezon ang 6 na akusadong pulis habang hindi pa naglalabas ang korte ng commitment order kung saan sila dapat ikulong. Yung isa po doon sa mga accused po ay may malapit pong kaanak na kilala po yung isang pulis po natin doon na naka-assign po sa CIDG Provincial Field Unit po sa Lucena, Quezon. So minakapat po nila doon na sumuko. Mahigit 20 rescuers at bumbero nagpakitang gilas sa isinagawang high-angle rescue drill sa Batangas City. Narito ang report ni Denise Abante.
Makapigil hininga at maingat na hinahatak ng mga rescuer ang mga nakalambitin sa mahigit 25 hanggang 30 metrong lalim na tulay sa Tingalabak, Batangas City. Bahagi yan ng isinasagawang refresher course at lifesaver training ng mahigit 20 rescuers at bombero sa pangunguna ng Bureau of Fire Protection o BFP. Ayon sa BFP, layo nitong mas palakasin ang isipan, paigtingin at palawigin pa ang kakayahan sa pag-rescue ng kanilang mga tauhan. Maganda naman po at saka nag-i-enjoy yung mga tropa. Present of mind, mag-ingat, gawin natin ang tama para sa pagre-rescue, para lahat tayo ay safe. Ang 27 anyos na si Mark Anthony sanay na raw sa pag-rescue dahil sa higit 2 taon niya sa BFP, marami na raw siyang nasagip. Malaking tulong daw para sa kanya ang ganitong mga klase ng refresher course upang hindi nila makalimutan ang mga nakaraang training tungkol sa pag-rescue. Na-i-enhance o nare-refresh yung aming mga skills na natutunan doon sa aming training. Preparedness na rin po sa yung pagiging aware sa taas, sa mga location ng pag-set na pa ng ating mga mga system. Pinaplano na rin daw ng BFP Batangas City na magkaroon din ng swimming refresher course sa mga susunod na buwan bilang paghahanda sa mga posibleng sakuna sa gitna ng dagat. Kasama si J. Arman Hares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Michael V. pinarangalan bilang isa sa mga most iconic Filipino comedians. Samantala, Jillian Ward, bibida sa pagbabalik ng Daig Kayo ng Lola Ko bukas October 7 pagkatapos ng 24 oras weekend. Narito ang report ni Hazel Alviar. Post, edi oh wow, edi ikaw, trending ka na oh. Ba't ang tiyaga ninyo sa pila, di ba mahal na ang kape? Ilan lang ang mga yan sa mga parody songs na pumatok sa masa ng tinaguriang comedy genius na si Michael V. o Bitoy. At dahil sa kanyang husay at galing sa comedy, isa siya sa mga pinarangalan bilang most iconic Filipino comedians ng Film Development Council of the Philippines o FDCP. Sa isang post sa kanyang social media, nagpasalamat si Michael V. sa natanggap nitong award at sinabing honored siya sa pagkilalang ibinigay sa kanya. Mga bagong adventures naman ang hatid ng award-winning anthology series na Daig Kayo ng Lola Ko. Sa muli nitong pagbabalik, bibida ang tinaguriang star of the new gen na si Jillian Ward bilang si Captain Kitten. Abangan ang Daig Kayo ng Lola Ko bukas, October 7, pagkatapos ng 24 oras weekend. Samantala, dahil sa galit ng pamilya ni Stella kay Atom, huhusgahan nila ang pagtulong na ginawa nito sa kanilang pamilya. At ano kaya ang mga pinaplano ni Zarina para kay Atom? Tuluyan na kayang mahulog ito sa kanyang patibong? Ang mga eksenang yan abangan mamaya sa Love Before Sunrise pagkatapos ng maging sino ka man. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 80 days na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.